89.5 My Subic Bay Radio. Alright, it's Thursday once again, people. And you know what that means. It's time for Konsulta Pangmedisina. And here's Dr. Noel Husay Laksamana. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. It's Thursday again at nandito tayo sa Konsulta Pangmedisina. Ngayong umaga po, meron po tayong isang maganda at mahusay na doktora na guest po natin. Ang specialty niya po ay anesthesia. So we can talk about anything under the sun tungkol sa anesthesia. No? She's a graduate of Massachusetts University of Massachusetts. Please welcome Dr. Margaret Rojo. Good morning po, Doc. Doktora, alam nyo, para sa kaalaman ng lahat, ang papel ng anesthesiologist sa panggagamot ay napaka-importante. It is a branch of medicine na hindi magagawa ang mga maraming surgical interventions, be it diagnostic, be it surgical, kung wala ang mga anesthesiologist. No? Tama po. Doktora, yung po mga cases na nakikita ba natin, ano po yung mga common cases dito sa atin sa Olonga po? Sa Olonga po, Doc, surgery sa abdo, yung gallbladder stones. Meron na tayong pwede yung open or laparoscopic na tinatawag using cameras na. Meron din tayong appendectomy, of course, maraming cesarean section, or normal delivery, kinakailangan din ng anesthesia. Nowadays, binibigyan ng epidural. Sa mga bata, marami din. Dito sa Lourdes, we actually had yung bagong panganak, tapos walang butas ng puwet. Then, tapos lumalaki yung tiyan, then kailangan ng emergency. Even dental procedures for children na maraming cavities, tapos nagiging malnourished na, hindi nakakain. They need extractions, kailangan magawa ito under anesthesia. So, lagi po natin narinig yung general anesthesia, local anesthesia, at saka topical at kung ano-ano pa ano. Ano po ba mga pagkakaiba nito, Doktora? So, yun po yung tatlong klase ng anesthesia. General anesthesia, tama po kayo, regional anesthesia, at saka yung local anesthesia. Yung general anesthesia, Doc, yun yung pagbibigay ng anesthesia through the suero or sa vein, o kaya ini-inhale ito or inaamoy na gas para ang pasyente or ang tao na magkakaroon ng surgery, will undergo surgery, ay tulog or walang ulirat at hindi makakaramdam at hindi rin gagalaw during surgery or operasyon at hindi rin magkakaroon ng bad memories during the operation. Trauma, ano po? Yung mga trauma. So, yun yung totally knocked out na sinasabi nila. Pero ito ay temporary. Gigising din po agad sila after surgery. Yung regional anesthesia naman po ay paglalagay ng or pag-i-inject ng anesthesia na local, usually local anesthesia sa na malapit sa nerves na nagsusupply ng parte ng katawan na i-ooperahan. Ang pinaka-common dito ay yung spinal anesthesia at saka epidural anesthesia. Usually yan sa kung cesarean, nilalagay ito sa likod, in between the bones sa spine, doon sa fluid doon. Pagkatapos ang mamamanhid lang mula tiyan, pababa sa binte hanggang sa paa. So pwede rin ito pang hernia or mga procedure na orthopedic na tinatawag. So pwedeng ang pasyente ay gising pero walang pakiramdam or light anesthesia, may binibigay na naantok lang siya para kalmado siya at relaxed. Kasi marami hong mga agam-agam o katanungan yung mga pasyente natin kapag mag-undergo ng surgery. Akala nila kapag nanganak sila at nalagyan ng regional or yung epidural anesthesia ay nakakabawas doon ng memorya. Totoo po ba yan? Ay, ano po yun, yun yung narinig ko rin po yan. Pero sa mga bagong mga anesthesia po na nadiskubre at saka yung mga monitoring devices natin na bagong ginagamit, parang hindi na siya totoo. Opo. Kasi mga short-acting anesthetic or mga short-acting na gamot ang mga ginagamit. So pagkatapos po ng procedure,
nagigising din yung pasyente. Ang meron lang konting yung tinatawag na anterograde amnesia para lang hindi niya matandaan yung mga nangyaring operasyon sa Yung kanya. immediately before surgery. Just immediately before surgery. Pero maaari din po itong yung mga sinasabi nila nakakabawas ng memorya. Pwede ho ito sa pasyente na yung dati nang merong malalang sakit or bago maoperahan. So, yung pagbaba, usually, sometimes, yung anesthesia, pag binibigay, nakakababa ng blood pressure, so nakakababa ng perfusion sa brain. It could cause, maaari, pero madalang po ito. Mhm. So, hindi naman pala valid yung sinasabi. Alam mo, Dok, nanganak kasi ako nang nanganak eh. Ngayon, makalilimutin na ako. Saan po kayo nanganganak? Diyan sa hospital. Tapos, makalimutin. Paano ba kayo nanganganak? Normal po eh. Natuturukan po ba kayo ng pag manganganak kayo? Tinuturukan ba yung likod ninyo o pinatutulog kayo? Hindi, gising. So, normal delivery. So, akala nila, ano yun, anak. Actually, ang nakakalimot lang dyan, kadalasan, na yung birth pains, makakalimutan nyo. So, next year, may anak na naman kayo. Totoo yan. Totoo yan. So, hindi po scientifically back na makakakalimot kayo ng kapag humihina yung memory niyo kapag nag-under kayo. Lalo na ho ngayon na very short acting naman yung mga anesthetics na ginagamit. During lang po na operation, tapos within 24 hours, actually few hours, mawawala na sa iyong sistema, gising ka na, pero hindi nire-recommend na may gagawin kang magdadrive ka or any heavy work within 24 hours after anesthesia. Kasi medyo drowsy pa, ano po. For our listeners, you can text in your questions dito sa 0920-90-99937 or you can text po or you can log on dito sa aming website. Okay, which is officially the official live streaming site, www.ustream.tv/channel/895 Subic Bay. Or simply Google na lang, no, para madali. Google na lang po. My Subic Bay Radio. 89.5, lalabas na kagad yan. We are very searchable. Very visible sa net. Alright. Yan, ha? Opo. So, again, you can text us po 0920-90-99937. At may mga suki na nga tayong listeners na nag-text na dito. Sabi niya, hi, from Gigi and June. On air na po. Tuned in po kami, pabate. Hello po sa inyo. At ito, tanong. Yung question, naitanong ko na po kanina yan, Mrs. Millie. Sabi niya, this is Millie Samson, sabi niya. Doc, is it true that I become forgetful? Nasagot na po ni Doktora. Ito, magandang tanong ito eh. Doc, nung pong maoperahan po ako sa isang hospital sa city, nagkaroon ng sugat yung aking thumb dahil na taga. Naramdaman ko rin kasi ang nilagay daw po local anesthesia. Hindi ba mas maganda yung imported? Yung local anesthesia ay yung paglalagay po ng pag-inject ng anesthesia na local tinatawag. Kasi po, sa tissue po nilalagay, eksakto doon sa kung saan po yung operahin, ano? Kung saan operahin. Hindi naman ibig sabihin yung local, imported, or kung saan gawa. No, it has nothing to do with that. It has something to do with the area na ooperahin. So kayo po ay maaaring gising din. Kung nataga sa thumb sa kamay, baka may sugat doon. Maaaring nilagyan, baka manhid na. Opo. Naramdaman pa raw niya, ha? Hindi, it's not being imported or being local. Pero pwede po yan i-combine yung local with some sedation. Sedative. Doc, gaano po katagal ang training ng anesthesia? Magtatapos muna ho kayo ng medicine, which is 4 years kasama ang yung internship, yung ganun. Tapos residency training ay 4 years po sa akin. Tapos kung mag-specialize pa kayo or fellowship kung sa bata, kung sa cardiac, kung sa pain, another 1 to 2 years po yan. So, halos
It's between 3 to 6 years, sa madaling salita. Apo. Ano pala, incidentally, yung ating mga kaibigan dito sa James Gordon Hospital, naghahanap ng residents sa obstetrics at saka sa media. Yung mga bagong graduate doctors na gustong mag-residency training, you can get in touch with Dr. Carol Kiambao for pediatrics. At sa OB naman, you can get in touch with Dr. Presi Eclarin sa James Gordon Memorial Hospital. Pwede kayo mag-apply for residency. O, pati ano surgery. Pati surgery, kailangan na rin. At ito si tanong ni Maan Doc, ano bang work available ngayon kasi searching po ako job. Sa Lourdes, we're hiring nurses, medical technologists at saka GS, mga general services staff. So you can bring in your resume, hanapin niyo po yung HR namin doon at punta kayo dyan sa Our Lady of Lourdes International Medical Center sa Barreto. Ito, ask ni Good morning, Doc. This is Kathy Gatdula. Ask ko lang po, yung po bang effect ng anesthesia talagang meron pong disorientation kasi ang papa ko po at tinuturukan palagi because of chronic pain sa CA sa rectum. So, nagdi-disorientation po siya pagka binibigyan ng pain medication. Pwede po na kung narcotic yan na tinatawag like morphine or yung related po. Opo, nakaka-delirium ho yan, especially sa extreme of ages like yung older than 70 and above po. Yun po yung side effect niya. Okay, yun po ha, Ms. Cathy Gatula. Hello, we're tuned in dito po sa My. Pakigreet po si Pete Martin and Sally Layog. Mga fans niyo po kami, Doc, etc. Salamat po. Ay, sa Bataan pa lang sila. We're reaching Bataan, That's Yeah. great, We can reach as far as Balanga, sir. Nagtatanong sila ng wala po kami hindi po kami teleradyo pero you can see us on The live stream site. live streaming, you'll see Opo. us. Just log on sa www.ustream.tv/channel. Keep on texting lang po. 0920-90-99937. Doktora, ito magandang to. Si Sam, sabi niya, Doc, magkaka-baby po ako this coming June. Ask ko lang po kung better ba yung Lamas versus yung painless. Ano po kaya ang difference doon? I believe yung Lamas, tinuturuan siya yung mom ng breathing techniques para wala yung anesthesia. Natural. All natural. Tapos breathing techniques. Tapos kasama din yung husband to coach para ma-coach yung mommy. Tapos kapag hindi niya makaya, binibigyan ng option. Minsan kasi doc, madalas, pagka very active na yung labor, lalabas na yung baby. Yung pain is too much to bear for some moms. Yung some moms kaya nila Yung iba, like me, nahirapan ako tumataas yung blood pressure ko at because of pain. Yun yung painless na tinatawag. I think that's yung epidural anesthesia. Doon yun yung nilalagay, may catheter sa likod, very thin, like as thin as a hair. Tapos doon dadaan yung very diluted na anesthetic. So yung area ng tiyan at saka ay mawawala ng sensation, mababawasan yung sensation for pain. Pero nagagalaw pa naman yung legs. So yun yung epidural at painless na anesthesia na tinatawag. Ang mararamdaman lang ng ma'am dapat ay yung pressure para makatulong siyang mag-bear down or umire. Pero nakakapahinga siya during the labor na sometimes can be long, kaya binibigyan ng epidural anesthesia. So depende sa ma'am yung option na yan. So pwedeng mag-start maybe with Lamas, then minomonitor kasi ng OB yung blood pressure, heart rate, yung baby, kung yung pain level ng ma'am kung kaya niya. Yung
Yung lamas ay walang iniwan dito sa atin, yung traditional hilot ano po. Pero kasi may coaching lang yan. Kasi Opo. before, kinikwento ng mga lola ko pag nanganganak sila, nandun yung buong family eh. Ay, oo. Ay, important ho yun, ano? Yung Kasama yung- family support. At nanganganak sila sa dining table sa bahay. Dining? Oo. Ganun po ba? Kasi my grandmother had delivered 9 children. Oo. Normal lahat. At ano yan ha? Annual. Sa talaga po. Yun nga po, na kayang-kaya nila po, di ba? Yung Kasi sham. ano talaga eh. Normal. Natural. Kanya ako, I really do not believe in RH. Yung reproductive health. Gusto ko maraming babies. The more babies, the better. We have to populate the world. We are not overpopulated. Ang kwan lang is maldistribution lang ng population. Yun lang issues dyan. I think we have, wala pa ba tayong text dyan sa atin? It's time for us to have a break muna. May mga reminders lang tayo dito. We'll be back. On November 24, 1991, the American carrier USS Bellwood, carrying the last batch of U.S. servicemen, sailed out of the Subic Naval Base, ending nearly a century of U.S. military